Ayun, grabing bahura yan. Oh. Ang babaw, nasa gitna ng dagat. Bali, ito nga ni yung buya na hinihulog namin mga angkol. Sabi ko sa inyo dati na i-update ko kayo kapag pinuntahan ulit namin yan. Nung last namin napunta, may mga nakita na din kaming isda dyan. Kaya napag-desisyon na namin na paariyahan na namin. Ang tinatawag pong ariya ay yung lalambatin na yung mga isda, hindi lang bingwit. Ayan po yung video ko dyan, dun sa boya namin. May mga nabingwit na din pala kami dyan na eto mga salmon at yung pundahan o rayado, tsaka may mga yellowfin na din. Kaya pumunta na kami sa Legazpi at kumausap kami ng taksay. Bale, yun yung mga umaariya sa mga boya at tsaka batang. Ito yung taksay na nakausap namin na mag-aariya sa boya namin. Taga Rapu-Rapu sila, mga talya ang taksay nila. Madami silang taksay. Ayan, bali yung isang taksay lang nila ang mag-aariya dun sa boya namin. Binisita ko na muna sila sa Legazpi. Habang nakadaong sila sa Legazpi City, kinausap ko na muna sila at nakausap ko din yung kapitan nila at sila nga ang mag-aariya dun sa boya namin. Karamihan kasi sa mga taksay, nagkakarga sila ng mga konsumo, yelo, at yung mga crudo nila, yung gas nila at mga sa Legazpi City na sila nagkakarga. Pagkatapos niyan ay umuwi na rin sila dun sa Rapu-Rapu Albay. Kaya nung sasakay na kami dyan sa kanila, bali doon na kami dumiretso sa Rapu-Rapu. At ito nga ni kinabukasan, magbabangka na lang kami papunta sa Rapu-Rapu dahil doon na nakatigil yung taksay na mag-aariya sa boya namin. Humingi nga pala muna kami ng crudo dito sa motherboat para meron kaming gagamitin. At ayan, bandang hapon na pala yan, lumarga na kami papunta dun sa Rapu-Rapu. Hindi pala namin napaghandaan na gagabihin kami, abutin kami ng gabi. Ayan, nabidyoan ko pa si Manoy habang papunta kami dun sa Rapu-Rapu. Hindi din pala kabisado nitong kasama ko ang mga papasukin namin bahura dun sa Rapu-Rapu. Akala niya makakadaan kami dahil magaan lang tong maliit na bangka namin na dala. Ayan, bandang hapon at malakas na ang alon. Nagtatakip na kami dyan ng trapal. Ayan, nung paggabi na talagang binabasaan na kami ng alon. Talagang malakas na yung hangin at yung alon dyan. Ang sobrang nakakatakot pa ay dahil papasok kami sa bahura na gabi na at hindi namin alam kung gaano kalalim. At yun na nga pagliko namin dun sa Batan Island. Ito mga angkol, gamit tong application cellphone. Papakita ko po sa inyo kung saan kami galing. Bali, ito po yung island namin, San Miguel Island. Diyan po kami galing. Tapos papunta po kami dito sa Batan Island, sa Rapu-Rapu. Ang Batan Island po pala, ito, Batan Island ay part pa siya ng Rapu-Rapu Albay. Ito po ang Rapu-Rapu, yung main na island ng Rapu-Rapu. Bali, dalawa po ang island niya, Rapu-Rapu, tapos Batan Island. Pareho po yan, Rapu-Rapu Albay. Bali, dadaanan po namin, umalis po kami bandang hapon dito sa San Miguel Island. Tapos papasok po kami dito. Kaya lang, ginabi na po kami. Tapos ang nakakatakot po niyan, eto, isusum po natin yung papasukin namin. Eto, ginabi na po kami. Bali, dito po nag-stay. Dito po nag-stay yung mga taksay sa San Ramon Rapu-Rapu, dyan po banda. Tapos papasok po kami dyan. Ang hindi namin alam, gabi na, tapos wala pang buwan nun, wala kaming makita. Bahura po pala yan. Ito, kung makikita nyo po, 1 meter lang pero nasa gitna siya ng dagat. Ito 5 meters, so sa pinakagitna. Yan po ang pinakaiiwasan ng mga pumupunta dyan. Tapos gabi pa po kami pumunta dyan. Ayan, pumasok po kami dyan. Hindi po alam masyado, hindi kabisado ng kasama ko. Akala niya makakalusot kami, makakadaan kami dito sa gilid. At akala nung kasama ko, yung bangka namin na maliit, kayang dumaan dyan. Kahit umibabaw sa mga bahura, ay hindi kami masasadsad o lulubog dyan.
Pero ayun na nga, inabutan po kami ng malalaking alon dyan sa Bahura. Ito na po yung nangyari sa amin dyan nung dumang kami dyan nung gabi. Nalubog po kami, inabot kami ng malalakas na alon, sunod-sunod na alon. Siguro mga 4 pong alon yun. Ayan, tumaob po yung bangka namin, nalunod po kami dyan. Ayan po, panoorin nyo na lang po, basa kami dyan lahat. Ayan, naputol yung ano namin, lahat ng gamit namin basa. Naputol po yung katig namin, tsaka yung tadik. Ay, nag-uusap-usap kami sa diskarte. Pakinggan nyo na lang po. Uning ano po? Uyan ano mo? Uning ano kapag kaang? Uning gako di na to. Uyan pinsuti niyan. Napadaan kami dito sa ano? Bahura. Ano man ano? Tumaob kami. Yan o. Sira. Malapit na sana sa gilid o. Oh, grabe o. Ito po, mga pictures na lang po ito. Kung maririnig nyo po ang lakas po ng hagawak ba yan? Yung ingay po yun ng mga malalakas na alon. Yung sa background na ingay doon sa kanina sa video ko. Ito po, na-picturean ko pa kasi nakabag po ako, naka-sling bag po ako at naka water resistant naman po itong cellphone ko. Buti at nakapag-picture pa po. Fast forward natin mga angkol, kahit basang-basa, sumampa pa din kami sa awa ng Diyos, nakarating kami sa Taksay at ito kinabukasan lumaot na kami. Pero basa po kami dyan, lahat ng gamit namin basa. Ang hiram na nga lang ako ng short sa kasamahan sa Taksay. Buti at mababait naman sila at pinahiram ako. Ayan, i-fast forward na po natin. Malapit na kami sa boya namin yan. Bali may nadaanan pa kami dyan na drum. Ayun, ipakita ko na lang po ang full video niyan sa isa kong upload. Pero magpo-focus po tayo ngayon sa yung bahura na dinaanan namin. Ipapakita ko po doon yung dinaanan namin bahura kasi nung pagpabalik namin, bali umaga na po, binidyuhan ko po talaga yung mga mabababaw. Ayan, puputulin ko na po ito kung anong laman niya ng nadaanan namin. Ito sa madaling istorya po, napaariyaan na namin yung boya namin dito. Bali madami din po nakuha namin dito, mga 10 tonelada din po ata. Ayan yung mga kasamahan po nila. Yung full video po nito i-upload ko na lang din po. Tsaka ipapakita ko din po yung pag-aariya nila kung paano nila ariyahan yung mga boya at tsaka mga batang. Dapat tuwa yan. Ba't na tuwa? Balikanganan. I-fast forward na po natin mga angkol para makauwi na kami. At ito nga si paring John Renz. Ayan o, tuwang-tuwa siya. Ito po mga angkol, bandang hapon pauwi na kami niyan. Dadaan kami papuntang galing Catanduanes, tapos dadaan kami dun sa gitna ng gitna ng Rapu-Rapu at Batan Island. Yung main Rapu-Rapu at saka yung Batan Island, yun ang dadaanan namin. Yung gitna na yun, bali doon po kami sa may dinaanan namin na bahura, yung sobrang babaw na bahura. Kaya sabi ko bibidyohan ko talaga. Ito na nga po, na fast forward na pala. Umaga po kasi kami dito dumaan, kaya malakas ang loob na dito daw kami dadaan kasi umaga naman. Kapag gabi po kasi bihirang-bihira ang dumadaan dito kasi makipot po ang daanan dito. Ang lawak, sobrang lawak po ng bahura na yan. Ayan o, yung binibidyohan ko. Nasa gitna po yan ng dagat, pero sobrang babaw po niyan. Dahil nga po sa sobrang babaw niya, pwede ka maglakad sa ibabaw niyan kasi mga bato po yan. Ayan o, yung mga alon po,
parang pumuputok sila dyan dahil sa sobrang babaw. Ayan, kapag dumaan dyan yung alon. Ang kwento nga po ng mga kasamahan namin dito, napakaraming taksay na daw po ang nasadsad dyan at saka nalubog. Yung mga hindi na nakuha, yung mga sumadsad po dyan sa bahura na yan. Kasi nasa gitna po yan. Tapos sobrang babaw. Ayan po, parang akala mo dalampasigan pero nasa gitna siya ng dagat. Nung mga nakaraang taon nga daw po, may mga dumaan din ditong barko, tapos minsan may nalubog na din dyan na barko, sumadsad din daw po dyan. Ito po kasi ang pinaka shortcut kapag galing kang Catanduanes tapos papunta ka ng Legazpi. Bali, mas mabilis po ito kaysa umikot ka pa sa mainland ng Rapu-Rapu. Yung Rapu-Rapu, yung isla mismo ng Rapu-Rapu. In between po ito ng Batan Island tsaka Rapu-Rapu. Ito pa po yung iba kong video. Sobrang lawak po talaga niyan. Matakbo po niya ng taksay, nakasakay ako. Dinadaanan namin talagang malawak. Ayan po, makipot lang po ang dinadaanan namin yan. Kinailangan pa nga gumamit ng, meron din sila mga maps na makikita kung mababaw. Ayan. Nung gabi pala na yun na nalunod, nung nalubog kami, nung nakadaan kami sa bahura, dyan sa bahurang yan, hindi pala ako nun gumamit ng cellphone. Hindi ko tiningnan yung lalim kasi yung kasamahan ko, dahil walang ilaw, na parang nasilaw siya sa cellphone, kaya pinag-off ko rin cellphone ko. Wala rin sa isip ko, hindi ko akalain na, hindi ko din po talaga yung kabisado, hindi ko akalain na ganun kababaw talaga, kaya nalubog kami, inabutan kami ng yan yung mga alon na yan, parang dyan ata kami dumaan or doon sa banda gilid, basta dyan po kami, isa sa mga bahurang yan, dyan po kami nalubog nung pumunta kaming gabi. Ayan po, kabilaan po pati yan. Pagpasok nyo, kaliwa, tsaka sa kanan, puro po yan may bahura. Kaya sinasabi ko niya, yan po ang pinakadelikado. Hindi ko pa po alam lahat ng bahura dito sa Bicol, pero sa Albay po, yan po ang pinakadelikadong bahura. Pero babaw. Nung dumaan nga po talaga kami nung umaga, hindi ko akalain na ganyang kalawak talaga yung bahura, kaya pinagbibidyohan ko po talaga. Meron nga doon sa unahan, kung makikita nyo po, talagang nasa ibabaw talaga yung bato. Pinag-zoom in ko pa po yun. Ito po, kung makikita nyo, nasa gitna talaga ng dagat. Grabing bahura yan, nasa gitna ng dagat. Ayan sa gitna ng dagat, biglang po. Ito po pala yung bato na sinasabi ko. Pinag-zoom in ko pa po yan. Ayan po. Bali, sobrang lalim po ng tabi niyan, tapos biglang mababaw. Ayan ang tawag po sa amin dyan ay kanto ng Sabangan. Ayan po mga angkol, kung may alam po kayo na mga delikadong bahura din po dito sa Albay o kaya sa lugar nyo po, comment down na lang po. Maraming salamat po, para for awareness na din po sa mga kababayan nating lumalaot. Maraming salamat po, God bless po sa inyong lahat.